Magandang araw sa inyong lahat. Isang magandang dalaga ang pinahinto ng isang checkpoint na mukhang opisyal. Ngunit nang hingan siya ng isang tiwalang nakauniporme ng tilagay o pera para sa areglo, tinanggihan niya ito ng may paninindigan. Sumabog ang galit ng opisyal. Itinulak niya ang dalaga, itinali ang parehong kamay gamit ang lubid, at ipinahiya sa harap ng kumpulan ng mga residenteng walang nagawa kundi ang manahimik. Tumulo ang luha sa kanyang mga pisngi, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi sumuko. At sa loob ng ilang segundo, mabilis na bumaliktad ang sitwasyon. Mula sa pagiging aping-api at hamak, bumangon siya upang lumaban. Ang kanyang mga galaw ay mabilis, pulido at tila nakamamatay. Isa-isang bumagsak ang mga nagpapanggap na opisyal, hindi makapanlaban. Hindi dahil sa swerte, kundi dahil alam niya ng eksakto kung paano sila pabagsakin. Ngunit ang tanong ay hindi na kung sino sila, kundi kung sino ang nasa likod nila, sino ang gumagastos sa peking checkpoint na ito, at sino ang gumagamit ng uniforme bilang maskara para mang-api. Hindi tumigil ang dalaga. Pinasok niya ang pugad ng madilim na hari, hinarap ang mga armadong bantay, at ibinunyag ang katotohanang masyadong nakagimbal para itago. At lumabas na hindi pala sila mga pulis. Sila ay mga mukhang pera, mga kriminal na nakauniporme, bahagi ng sindikatong matagal nang nagnanakaw ng katahimikan ng mga mamamayan. Ang pinaka-nakagugulat, ang magandang dalagang ito ay hindi pala basta-basta. Sino nga ba talaga siya? At bakit sa likod ng mga luhang iyon ay nakatago ang isang malamig na ngiti? Tila ba ang lahat ng ito ay planado na mula pa sa simula? Sa gitna ng nakapapasong init ng araw, ang mga kalsada ng malaking lungsod ay puno ng ingay at trapiko na hindi humuhupa. Ang usok ng tambutso ay humalo sa alikabok na nililipad sa hangin. Habang ang ugong ng mga sasakyan ay nagsasagutan, lumilikha ng ritmong tatak ng buhay lungsod na hindi tumitigil. Sa gitna ng kaguluhang ito, isang dalagang nagngangalang Rina ang dahan-dahang nagmamaneho ng kanyang motorsiklo, may maayos na balutan sa likod na upuan, at suot ang helmet na medyo kupas na ang kulay. Si Rina ay kilala bilang kalmado, mapag-isip at may talas ng isipan na bihirang makita sa kanyang simpleng anyo. Gamit ang matamang tingin at kontroladong kilos, binaybay niya ang daan na araw-araw niyang dinadaanan papunta sa trabaho nang hindi inaasahan na ang araw na ito ang magiging pagbabago ng lahat. Hindi lang para sa kanyang buhay, kundi para na rin sa seguridad at tiwala ng publiko sa katarungan na matagal na nilang inaakalang ipinapatupad ng Estado. Sa gitna ng siksikan at hindi humuhupang trapiko, biglang bumagal ang daloy ng mga sasakyan hanggang sa huminto. Sa malayo, makikita ang maliit na kumpulan sa gilid ng kalsada. Isang checkpoint ng pulisya ang mabilis na itinayo. Ang mga ilaw ng wangwang ay kumikislap ng pula at asul sa ibabaw ng patrol car na mukhang opisyal. Ang mga karatula para sa trapiko ay simpleng nakapaskil, ngunit sapat na para isa-isang sumunod ang mga motorista sa utos ng mga opisyal na nakaasul na uniforme na nakatayo sa gitna ng init. Si Rina, na kanina ay may regular na takbo, ay dahan-dahang gumilid at itinigil ang kanyang motorsiklo ayon sa utos. Hindi siya nakaramdam ng kaba. Sa katunayan, itinuturing niyang ang checkpoint ay bahagi ng maayos na kaayusan. Isang procedure na dapat igalang ng bawat mamamayang sumusunod sa batas. Nang dumating ang kanyang pagkakataon, isang opisyal ang lumapit ng may mabibigat na hakbang. Nakasuot siya ng kumpletong uniforme ng pulis, ngunit ang tingin ng kanyang mga mata ay malamig at halos nananakot. Walang pasakalye, tinitigan niya si Rina at sinabing, "Lisensya at rehistro, Miss, pakilabas." Nang may kahinahunan, binuksan ni Rina ang maliit na bag sa kanyang baywang, inilabas ang ECC at lisensya, at iniabot ito ng may galang at kontroladong kilos. Ang opisyal, na nagpakilala kalaunan bilang si Fidel, ay binalik-baliktad ang mga dokumento habang nakakunot ang noo, tila naghahanap ng anumang bagay na mali. Ilang segundo ang lumipas sa katahimikan na pinupuno lamang ng tunog ng makina ng mga sasakyang naghihintay sa likuran. Pagkatapos, sa tonong nagsisimula ng tumigas, sinabi ni Fidel, ang gulong ng motor na ito ay hindi ayon sa pamantayan ng pabrika. Ilegal na modifikasyon ito. Napatingin si Rina sa kanya, medyo nagulat. Inilipat niya ang tingin sa gulong ng kanyang motor. Ang orihinal na gulong mula sa pabrika ay hindi pa napapalitan simula ng bilhin ito. Gamit ang boses na nananatiling kalmado, ngunit matatag, sumagot siya, "Paumanhin, sir."
Ang gulong na ito ay orihinal mula sa pabrika. Mayroon akong katibayan ng pagbili at regular na serbisyo na nagtatala ng kumpletong kondisyon ng sasakyan. Hindi pinansin ni Fidel ang paliwanag. Umisi lang siya ng bahagya at inilapit ang kanyang mukha. Bumulong ng mahina ngunit sapat na malakas para marinig. Kung gusto mong matapos agad, magbayad ka ng 2,000 piso. Hindi mo na kailangan pang pumunta sa presinto para sa abala. Tila nanigas ang hangin sa paligid. Hindi agad sumagot si Rina. Tumingin siya sa paligid. Ilang residente ang nanonood mula sa malayo, ngunit walang sinumang nangahas na magsalita. Sa loob ng kanyang puso, tumunog ng malakas ang alarma ng pagdududa. Hindi ito karaniwang checkpoint. Isa itong patibong. Gamit ang hiningang kanyang kinontrol, inangat ni Rina ang kanyang ulo, tumitig ng diretso sa mata ni Fidel at sinabi sa malinaw at buong boses, "Hindi ako magbabayad. Kung mayroon mang paglabag, tiketan niyo ako ng opisyal. Handa akong sumunod sa legal na proseso." Natahimik sandali si Fidel. Ang mukha niyang kanina ay blanko ngayon ay namula, nanigas ang kalamnan ng kanyang panga. Hindi siya sanay na tinatanggihan. Hindi sanay na may naglalakas loob na questionin ang kanyang peking kapangyarihan. At sa katahimikang iyon, nagsimulang mamuo ang tensyon. Tila ang mainit na araw na ito ay hindi na tungkol sa trapiko, kundi isang pagsubok ng katapangan sa gitna ng pang-aapi na nagtatago sa likod ng uniporme. Ang katahimikan matapos ang pagtanggi ni Rina ay mas matalas pa kaysa sa sikat ng araw sa aspalto. Nakamevang si Fidel, ang tingin ay tumutusok, tila gustong sukatin kung gaano kalaki ang lakas ng loob ng babae sa harap niya. Ang mainit na hangin ay umihip ng marahan, inaangat ng kaunti ang dulo ng kanyang uniporme na mukhang luma na. Nagsimulang mapagtanto ng mga tao sa paligid na may hindi karaniwang nangyayari. Hindi lang ito basta checkpoint, hindi rin simpleng paglabag. Ito ay konfrontasyon sa pagitan ng huwad na kapangyarihan at katatagan ng loob ng isang babae. Biglang inihagis ni Fidel ang rehistro ni Rina sa ere. Ang dokumento ay dahan-dahang nahulog, lumutang bago sumayad sa mainit na lupa. Sa tingin mo ba kaya mong labagin ang batas dito? Bulyaw niya, ang boses ay bumasag sa katahimikan parang kulog sa tanghaling tapat. Akala mo ba pwede mong paglaruan ang mga alagad ng batas? Hindi na tinag si Rina. Tinitigan niya ang kanyang dokumento na nakahandusay sa lupa sa kamuling tumitig ng matalim sa mukha ni Fidel. Ang kanyang paghinga ay matatag kahit na ang puso niya ay mabilis ang tibok. Alam niyang mapanganib ito, pero ang pagsuko ay hindi opsyon. Nang may kahinahunan, bumaba siya sa kanyang motor at nagsabi, "Hindi ko nilalabag ang batas, sir. Hinihiling ko lang na ipatupad ang batas ng patas. Kung may sala ako, iproseso niyo ako ayon sa batas. Pero hindi ako magbabayad ng perang walang malinaw na basehan." Tumawa ng malakas si Fidel, tawang puno ng pang-iinsulto, na sinundan ng tawa ng dalawa niyang tauhan na nakatayo sa likuran. Kumilos sila palapit, nakatayo sa pormasyon na malinaw na naglalayong manakot. "Tignan niyo lahat," sigaw ni Fidel sa mga motoristang nagsisimula ng huminto. Ito ang halimbawa ng taong walang respeto sa otoridad, gustong lumaban sa pulis sa harap ng publiko. Ganito ang mangyayari kapag hindi marunong sumunod sa batas. Bago pa man makapag-react si Rina, itinulak siya ni Fidel ng buong lakas. Ang katawan niya ay sumuray-suray, nawala ng balanse at bumagsak ng malakas sa mainit na aspalto. Nagasgasan ang kanyang tuhod. Kumapit ang alikabok sa kanyang damit na ngayon ay gusot na. Sinubukan niyang bumangon. Ngunit, isa sa mga tauhan ni Fidel ang pumigil sa kanyang balikat gamit ang paa, idinidiin siya sa lupa. "Diyan ka lang, para makita ng lahat kung sino ang naglalakas loob na lumaban sa amin." Sigaw nito. Natahimik ang mga tao. Ilang residente ang nagvideo mula sa malayo, ngunit walang nangahas na lumapit. Tumingala si Rina sa asul na langit na walang ulap, malamig sa gitna ng katahimikan, nararamdaman ang luhang namumuo sa kanyang mga mata. Hindi dahil sa sakit, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kahihiyan sa tanghaling tapat, sa harap ng maraming tao. Tila ba ang batas ay napalitan ng huwad na kapangyarihan na nagtatago sa likod ng uniporme at mapurol na armas. Kahit na ang katawan niya ay bumagsak sa mainit na aspalto, kahit na mahapdi ang kanyang balikat at ang tuhod niya ay nasunog sa gasgas ng kalsada, hindi nawala ang pokus ni Rina. Nanatili siyang nakatingin sa harap. Dahan-dahan niyang inayos ang kanyang paghinga.
Tila ba inaayos niya ang ritmo ng kanyang kalooban sa gitna ng ingay ng pang-iinsulto ng mga peking opisyal na nakatayo, sa paligid niya tila mga berdugo na nagdiriwang ng murang tagumpay. Ang luha ay tumulo, hindi mapigilan ni Numan sa nakakahiyang sitwasyong iyon. Ngunit, sa likod ng pisnging basa, ay nagniningning ang isang bagay na mas nakakatakot para sa mga umaasa lang sa peking kapangyarihan, ang sanay na katahimikan at kalooban na hindi kayang tapakan. Si Fidel, na nararamdaman na malakas ang kanyang dominasyon, ay lumuhod sa harap ni Rina. Ang mukha niya ay sobrang lapit kaya amoy na amoy ang sigarilyo at pawis niya. Sa mababang boses ngunit puno ng banta, sinabi niya, tapos ka na bang umiyak sa harap ng mga tao? Ngayon matututunan mo kung ano ang ibig sabihin ng paglaban sa amin. Walang tiketan. Walang proseso. Ikukulong ka namin at makakalaya ka lang kapag binayaran mo ang pera. O magbayad ka na ngayon ng 2,000 at hahayaan ka naming umalis ng walang mas malalim na sugat. Dahan-dahang inangat ni Rina ang kanyang mukha. Ang mga matang basa pa ay tumitig ngayon kay Fidel ng matalim, tila tumatago sa maskara ng otoridad na matagal na niyang suot. Ang boses niya ay nanginginig hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit na kanyang kinokontrol. Hindi kayo pulis, mahina niyang sabi, ngunit sapat na malakas para marinig ng mga residente sa paligid. Walang opisyal na pulis ang tratrato sa mamamayan ng ganito. Walang checkpoint na namimilit ng cash nang walang ticket ng violation. Hindi kayo alagad ng batas. Kayo ay mga kriminal na nakasuot ng uniforme. Ang mga salitang iyon ay humampas parang sampal. Ang tawanan sa paligid ay biglang humupa. Ilang residente ang nagkatinginan. Batid nilang may mali. Tumayo ng tuwid si Fidel. Namula ang kanyang mukha, nanigas ang ugat sa liig. Tama na, sigaw niya sa kasumenya sa kanyang mga tauhan. 2 lalaki ang agad lumapit, hinila ang braso ni Rina ng marahas hanggang sa mapaupo siya ulit. Isa sa kanila ang naglabas ng lubid mula sa bulsa ng uniforme, hindi opisyal na posas, hindi kagamitan na karaniwang ginagamit sa legal na pag-aresto. Itinali nila ang parehong pulsuhan ni Rina sa likod ng kanyang likod saka kinalagad siya sa gitna ng kalsada. Tignan niyo lahat, sigaw ni Fidel. Sa pagkakataong ito mas malakas, tila nagtatalumpati sa gitna ng madla. Ito ang parusa sa mga naglalakas loob lumaban. Magsilbi itong aral. Igalang niyo kami o matutulad kayo sa kanya. Natigilan si Rina, tumulo ang luha sa kalungkutan. Nakatali ang kanyang mga kamay, pagod ang katawan, ngunit ang isip niya ay lalong tumatalas. Pinagmasdan niya ang bawat detalye ng kanilang pagtayo. Ang posisyon ng mapurol na arma sa baywang, ang galaw ng mata na mukhang alerto, ngunit hindi sanay, ang gulo-gulo at sabog na paraan ng pagbabantay nila. Isinaulo niya ang mga mukha nila, tono ng boses nila, maging ang paraan ng pagtawa nila sa paghihirap ng iba. Ang lahat ng iyon ay hindi lang para matandaan, kundi para wasakin. Sa gitna ng hiya na ipinilit sa kanya, sa gitna ng pangungutya na umaalingaw-ngaw, pumikit sandali si Rina. Hindi dahil nawawala ng pag-asa, kundi parang nagsasagawa ng mabilis na meditasyon na sinanay niya ilang taon na ang nakalilipas. Huminga siya ng malalim, bumagal ang tibok ng puso, naging relax ang kalamnan, naging alerto ang utak. Alam niyang isang maliit na pagkakamali lang nila, isang segundong kapabayaan, ay sapat na para siya ay kumilos. At kapag dumating ang oras na iyon, hindi lang ang kalayaan niya ang babawiin niya, kundi pati na rin ang katarungan na matagal nang ninakao sa maliliit na tao ng mga manlolokong nakauniporme. Dahil sa likod ng luhang umaagos ay hindi kahinaan ang isinisilang, kundi bakal na determinasyon na nag-iinit, handang basagin ang kadena at sunugin ang kasinungalingan hanggang sa ugat. Sa ilalim ng araw na lalong nagiging mapanakit, nakatayo si Rina na ang likod ay nakasandal sa bakal na poste. Ang mga kamay ay mahigpit na nakatali ng lubid na kumukiskis sa balat ng kanyang pulsuhan hanggang sa mamula. Ang alikabok ay nakadikit sa kanyang mukha na basa ng pawis at luha. Ang mga tao ay dahan-dahang nababawasan. Ang iba ay piniling umalis, takot madamay. Habang ang iba ay nakatayo pa rin sa malayo, nagre-record gamit ang cellphone, ginagawang palabas ang panghihiya. Si Fidel at ang dalawa niyang tauhan ay nakatayo sa pormasyong pabilog, nagtatawanan, nagtatapikan sa balikat, ipinagdiriwang ang itinuturing nilang tagumpay laban sa babaeng nangahas lumaban sa kanila. Isa sa kanila, ang pinakabata at pinakakabado, ay bumulong ng mahina, "Boss, masyado na tayong matagal dito.
Baka may dumaang totoong pulis. Tinitigan siya ni Fidel nang naniningkit ang mata sa katumawa ng malakas. Totoong pulis? Ni hindi nga nila alam ang lugar na to. 6 na buwan na nating hawak ang rutang ito. Walang may lakas ng loob na magsumbong. Tignan mo to. Itinaas niya ang kanyang cellphone, ipinapakita ang halaga ng pera mula sa kotong simula kaninang umaga. Sistema ito, bata, hindi laro. At ngayong araw magbibigay tayo ng leksyon na hindi makakalimutan ng kahit sino. Lumingon siya kay Rina at yumuko. Inilapit ang mukha hanggang sa halos magdikit ang kanilang ilong. Sa tingin mo bayani ka? Akala mo ba sa pag-iyak mo magsisimpatya ang mga tao? Tignan mo ang paligid mo. Takot sila. Tahimik sila dahil alam nilang kapag lumaban sila, matutulad din sila sayo. Hindi sumagot si Rina. Tinitigan niya si Fidel saka inilipat ang tingin sa kanang kamay niyang nakatali. Ang lubid ay matibay ngunit hindi metal at ang posisyon ay nakatali ng matiin sa likod ng poste. Ibig sabihin may isang kahinaan. Ang buhol ay hindi nakalock gamit ang alat, tanging mano-manong pagkakatali. Kung magagawa niyang igalaw ang pulsuhan sa tamang anggulo, ang presyon ay makapagpapaluwag sa buhol. Pero kailangan niyang maghintay, kailangan niyang iparamdam sa kanila na ligtas sila, kailangan niyang iparamdam na minamaliit nila siya. Sa boses na mahina ngunit matatag, sinabi ni Rina, tama ka. Tahimik sila, pero hindi dahil takot sila sa inyo. Tahimik sila dahil wala pa silang nakikitang may lakas ng loob na lumaban. Pero ngayong araw gumawa ka ng isang malaking pagkakamali. Tumawa ulit si Fidel ng mas malakas, sinundan ng tawa ng mga tauhan niya. Pagkakamali? Ako ang humuli sa'yo. Ako ang may hawak. Hindi pa niya natatapos ang pangungusap, huminga ng malalim si Rina at kumilos. Sa galaw na mabilis at sanay, tila ang buong katawan niya ay nakaprogram para sa sandaling ito, pinilipit niya ang kanyang kanang pulsuhan sa matalim na anggulo. Ginamit niya ang masikip na espasyo sa pagitan ng likod at poste. Ang lubid ay lumangit-ngit. Ang buhol ay nagsimulang lumuwag. Sa isang malakas na hila, nakawala ang isang kamay. At nang hindi na naghihintay pa, sumalakay siya. Ang galaw niya ay parang kidlat. Tumalon siya gamit ang momentum para sipain ang dibdib ni Fidel na nakaluhod pa rin sa harap niya. Bumagsak ang lalaki patalikod, nagulat, ni hindi man lang nakapag-react. Bago pa maabot ng mga tauhan niya ang batuta sa baywang, nakagalaw na si Rina padiretso sa gilid. Pinaikot niya ang katawan at gamit ang teknik sa Bella di Rina Pulido, hinampas niya ang liig ng isa sa mga bantay, sa pool sa pressure point. Bumagsak agad ang lalaki, nawala ng malay bago pa tumama sa lupa. Ang isa naman ay nanlaki ang mata, sinubukang umatake gamit ang batuta. Pero handa na si Rina. Sinalag niya ito gamit ang braso, sinuwag ang dibdib ng kalaban saka ibinagsak gamit ang lock sa tuhod. Sa loob ng ilang segundo, silang tatlo ay nakahandusay, 2 ang tulog, 1 ang namimilipit sa sakit. Habang si Fidel ay gumagapang na bumabangon, ang mukha ay namumutla sa gulat at hindi makapaniwala. Nakatayo ng tuwid si Rina, ang hininga ay regular, ang mukha ay basa pa rin ng pawis at luha. Gayunpaman, ang tingin ng kanyang mga mata ngayon ay nag-aapoy hindi sa galit, kundi sa otoridad na isinilang mula sa kasanayan at malinaw na layunin. Nilapitan niya si Fidel na nakaupo ng mahina saka nagsalita sa boses na malalim at matigas, ngayon ako naman ang magtatanong. Sino ang nag-utos sa'yo? Sino ang nagpoprotekta sa'yo? At ilan ng tao ang kinutongan niyo gamit ang peking uniformeng yan? Walang tawa, walang pang-iinsulto, tanging katahimikan na nakapangingilabot na binabasag ng ihip ng hangin at hiningang hinahabol ng dating ng aapi na ngayon ay nasa ilalim ng paa ng biktima, na hindi naman pala biktima, kundi ang magbabago ng tadhana. Ang mga tao na kanina ay umatras ngayon ay dahan-dahang lumalapit, maingat, ngunit puno ng kuryosidad. Nakatayo si Rina ng tuwid sa mainit na aspalto. Ang anino niya ay unat na humahamon sa init ng tanghali. 3 katawan ang nakahandusay sa paligid niya. 2 walang malay, 1 ang namimilipit. Sa harap niya, nakaupong tulala si Fidel, maputla ang mukha, nanlalaki ang mata. Tila sinusubukan pang intindihin kung paanong ang babaeng ilang minuto lang ang nakalilipas ay ipinahiya niya ay nakatayo na ngayon bilang tagapagbantay ng katarungan na hindi mapipigilan. Walang armas sa kamay ni Rina.
Tanging katahimikan na lumalabas sa bawat galaw niya. Tila ba hindi ito ang unang pagkakataon na hinarap niya ang ganitong sitwasyon? Ang hangin ay umihip ng marahan, dala ang alikabok at hibla ng buhok na nakawala sa pagkakatali. Yumuko siya ng dahan-dahan, hindi para umatake, kundi para tumitig ng diretso sa mata ni Fidel. Mata ngayon ay puno ng takot, hindi na ng kapangyarihan. Sa boses na mababa ngunit matalim parang kutsilyo, sinabi niya, hindi ka pulis. Hindi ka kailanman naging tagapagligtas. Parasito ka lang na kumakain sa takot ng taong bayan. Pero ngayong araw tapos na ang laro mo at magsasalita ka na ngayon. Lumunok si Fidel, tuyo ang kanyang bibig. Sinubukan niyang ipunin ang natitirang kayabangan, pero nanginginig ang boses niya nang sa wakas ay magsalita, "Hey, hindi ko alam ang sinasabi mo. Ordinaryong checkpoint lang to, ginagawa ko lang ang trabaho ko." Hindi pa siya tapos magsalita, hinila ni Rina ang braso niya ng mabilis, pinilipit sa likod, diniinan ang joint ng balikat ng sapat para mapangiwi si Fidel, ngunit kontrolado para hindi magdulot ng permanenteng pinsala. "Huwag kang magsinungaling," mariing sabi ni Rina. "Alam kong hindi ito opisyal na checkpoint. Alam kong wala kang otoridad at alam kong nagtatrabaho ka para sa isang tao." Sino siya? Tahimik ang paligid. Ang ilan ay nagre-record gamit ang cellphone, ang iba ay nagbubulungan. Ngunit lahat ng mata ay nakatuon kay Rina, sa paraan ng pagsasalita niya, paraan ng paggalaw, sa natural na otoridad na hindi kailangang isigaw, kundi nararamdaman. Yumuko si Fidel. Hinahabol ang hininga. Matagal siyang tahimik hanggang sa huli, sa boses na paos at desperado, sinabi niya, siya ang nag-aayos ng lahat. Isang malaking negosyante. Siya ang nagbabayad ng uniforme, sasakyan, pati mga peking dokumento. Kami ay mga taga-execute lang. Mayroon siyang smuggling network. Ang checkpoint na ito ay hindi lang para sa kotong, kundi para rin masiguro ang ruta, perahan ang mga dumadaan, o patahimikin ang sinumang maghihinala. Hindi nagulat si Rina. Bumuntong hininga siya ng malalim, tila ang pag-amin na iyon ay kumpirmasyon lang ng matagal na niyang hinala. Ngunit sa kanyang mga mata, ang galit ay lumalago hindi lang dahil sa organisadong krimen, kundi dahil sa kung gaano kalalim ang ugat ng korupsyon na iyon. Kung gaano katuso ang kasamaan na nagtatago sa likod ng malinis na reputasyon at impluwensya sa politika. "Nasaan siya?" tanong ni Rina. Ang boses niya ay nanatiling kalmado, ngunit mas matalim kaysa kanina. "Nasaan ang headquarters? Nasaan ang mga ebidensya?" Umiling ng mabilis si Fidel. "Hindi ko alam. Tumatanggap lang ako ng utos via courier. Hindi nakikipagkita si Dante ng personal. May mga bodyguard siya, security system. Ang bahay niya ay parang kuta." Binitawan ni Rina ang braso ni Fidel sa katumayo ng tuwid. Tumingin siya sa langit sandali, tila binibilang ang oras, tinitimbang ang peligro. Pagkatapos, sa tonong mababa, ngunit puno ng determinasyon, sinabi niya, "Kung hindi mo ako madadala sa kanya, pues ako mismo ang hahanap. At kapag nahanap ko na siya, hindi ko lang ibubunyag ang peking checkpoint na ito. Wawasakin ko ang buong kaharian na itinayo sa ibabaw ng takot at kasinungalingan." Kinuha niya ang cellphone sa bulsa, pinindot ang speed dial mula sa kabilang linya, agad na may sumagot. "Ito si Rina. Gusto kong mag-report. May grupo ng mga nagpapanggap na pulis na matagal nang nangingikil sa mga residente. Nahuli ko na. Pakiusap magpadala ng tulong para dalhin ang mga suspect sa headquarters para sa interogasyon at ikaw," patuloy niya habang nakatingin kay Fidel, "ay makukulong. Paparating na ang mga totoong pulis pero hindi pa ito tapos." Ang boses niya ay umaalingaw tulad ng paghukom na hindi maiiwasan. Dahil sa likod ng bawat peking uniforme laging may anino na mas madilim. "At papasukin ko ang aninong iyon para ibalik ang liwanag." Sa gitna ng katahimikan na ngayon ay puno ng respeto, naglakad paalis si Rina, iiwan ang lokasyon ng checkpoint na hindi na simbolo ng takot, kundi simula ng pagbangon. Simula ng pagbabago na pinangunahan ng isang taong naglakas loob tumayo ng mag-isa laban sa huwad na kapangyarihan. Hindi nagtagal, dumating ang mga opisyal na pulis at kinontrol ang lugar. Si Fidel at ang dalawa niyang tauhan ay pinusasan at ipinasok sa patrol car. Ang mga mukha nila ay nanlulumo, ang mga mata ay puno ng takot sa madilim na kinabukasan. Ang mga residenteng kanina ay pasibong manonood lang ngayon ay nagkukumpulan palapit,
nagpapasalamat, humahanga, at ang iba pa nga ay naiiyak sa tuwa. Gabing iyon, suot ang madilim na damit at buhok na nakatali ng maayos, nilapitan ni Rina ang main gate ng compound ni Dante. Hindi siya dumating bilang pulis, hindi bilang manggagawa. Dumating siya bilang courier, ang taong ipinadala ni Fidel bago nahuli, dala ang huling mensahe mula sa commander na bumagsak. Gamit ang kalmadong boses at mga peking dokumento na inihanda na niya kanina, nakipag-usap si Rina sa gwardya sa gate sa pamamagitan ng intercom. Sugo ako mula sa team sa field. May emergency instruction galing kay Fidel na kailangang ihatid ng personal kay Sir Dante. Tungkol ito sa operasyon ngayong gabi. May leak sa impormasyon. Kung hindi maagapan agad, babagsak ang lahat. Natahimik ang gwardya sandali, check ang komunikasyon. Hindi na bahala si Rina. Alam niyang sa mundo ng mga kriminal, ang panik ay karaniwang lengguwahe at nilaro niya ito ng napakaganda. Balisa pero kontrolado, nagmamadali pero kapanipaniwala. Ilang minuto ang lumipas, dahan-dahang bumukas ang gate. Pagpasok, agad na binantayan si Rina ng mahigpit. Dalawang malalaking bodyguard ang naglakad sa likuran niya, ineskortan siya sa malawak na pasilyong marmol. Ang ilaw ay malamlam, ang etyo ng mga hakbang ay parang dagundong. Sa dulo ng pasilyo, isang marangyang opisina na may pinto ng kahoy na nara ang nakabukas. Sa loob, isang lalaking nasa edad 50 ang nakaupo sa likod ng malaking mesa. Ang mukha niya ay kalmado, ang tingin ay malamig. Dante. Sino ka? Tanong niya. Ang boses ay malalim at puno ng otoridad. Tumayo ng tuwid si Rina, hindi nagpapakita ng takot. Ako ang huling kapalit, sagot niya. Sabi ni Fidel kapag emergency situation kailangan kong pumunta ng personal. Nagsisimula ng mag-trace ang mga pulis sa network. May hawak silang recording at isa sa mga courier ay nahuli na. Kung hindi malilinis ang linya ngayong gabi, ang operasyon sa daungan ay sisingaw. Matagal siyang tinitigan ni Dante, naningkit ang mga mata. Pinindot niya ang buton sa mesa, tinatawag ang gwardya. I check ang komunikasyon kay Fidel. Kung may pangalang ganito, alam ni Rina na paubos na ang oras niya. Sa loob ng ilang segundo, mabubuking ang kanyang pagbabalak kayo. Sumulyap siya sa kanan, emergency exit, sa kaliwa, drawer ng mesa na bahagyang nakabukas. May baril sa loob. Ang mga bodyguard sa likod ay nagsimulang maging alerto. Gayunpaman, hindi naghintay si Rina ng kumpirmasyon. Nang lumingon ang isa sa mga bodyguard sa intercom, kumilos siya ng mabilis, pulido at nakamamatay. Isang sipa ang tumama sa tuhod, sinundan ng suntok sa ugat sa liig, saka inabot ang baril mula sa drawer. Sa loob ng 2 segundo, ang armas ay nakatutok na sa noo ni Dante. Hindi na kailangan ng tawag, sir, sabi niya sa malamig na boses. Dahil si Fidel ay nasa kulungan na at ikaw ang susunod. Nanigas si Dante. Ang kalmadong mukha niya ay gumuho. Sa mga mata niya ay hindi lang takot, kundi panik ng isang hari na kakatapos lang ma-realize na ang kanyang trono ay nakatayo sa buhangin. Tumunog ang alarma, ang ibang bodyguard ay tumakbo mula sa pasilyo. Pero handa na si Rina. Hinila niya si Dante bilang human shield, nilock ang braso gamit ang high-level martial arts technique, saka umatras papunta sa bintanang pang-emergency. Sa isang malakas na tadyak, nabasag ang salamin, ang hangin ng gabi ay humampas sa kanyang mukha. Hindi pa ito tapos, bulong niya kay Dante na hinihingal. Pero ngayong gabi, nagsisimula ng manalo ang katarungan. Sa isang talon, naglaho siya sa dilim, bit-bit ang mastermind ng buhay. Kasama ang ebidensya na iayanig sa buong lungsod. Hindi bilang bayani na gustong mapuri, kundi bilang anino na nagtatrabaho sa likod ng tabing para siguraduhin na ang katotohanan, kahit ilibing sa karangyaan at kapangyarihan, ay hindi kailanman mamamatay. Mula sa likod ng matinding kadiliman ng gabi, lumitaw muli si Rina, hindi mag-isa, kundi kasama ang bihag na nakatali ng mahigpit sa kanyang braso. Si Dante, ang mayamang negosyante na matagal nang nagtatago sa likod ng karangyaan, pagtulong sa publiko, at network ng impluensya, ay hinahabol ang hininga, ang kanyang mamahaling Amerikana ay gusot, basa ng pawis ng takot. Hindi na siya mukhang hari ng lungsod, kundi duwag na nawala ang lahat. Sa kanyang likod, ang galos ng basag na salamin ay tumutulo pa ng dugo, ngunit hindi nagpakita ng awa si Rina. Ang bawat hakbang niya ay sukat, bawat galaw ay kontrolado.
Tila hindi lang siya may dalang bihag, kundi dala niya ang simbolo ng kasamaan na kumakain sa tiwala ng publiko. Sa gilid ng aspalto, malayo sa marangyang compound na ngayon ay magulo dahil sa biglaang pag-atake, isang itim na sasakyan na walang opisyal na marka ang huminto. Bumukas ang pinto sa likod. Isang mataas na opisyal ng pulis ang lumabas. Seryoso ang mukha, ang mga mata ay nakatuon agad kay Dante. Nagtagumpay ka, sabi niya. Ang boses ay mababa ngunit puno ng respeto. Nakatanggap kami ng report mula sa security system ng compound. May barilan, 2 bodyguard ang na-neutralize, isa ang malubhang nasugatan. Pumasok ka, kontrolado ang sitwasyon, at lumabas kasama ang main target ng walang nadamay na sibilyan. Ito ang pinakamalinis na operasyon na nakita ko. Binitawan ni Rina ang pagkakahawak kay Dante saka itinulak ito ng mahina papunta sa opisyal. Hindi siya sumagot agad. Tumingin siya sa langit ng gabi, lumanghap ng sariwang hangin, tila nagpapakawala ng mabigat na dalahin. Pagkatapos sa boses na kalmado, ngunit matigas, sinabi niya, ang malinis ay hindi ibig sabihin madali. Hindi lang ito tungkol sa isang tao. Tungkol ito sa sistema na hinahayaan ang mga kriminal na magsuot ng uniforme. Tungkol sa network na tinatapakan ang batas para sa kita. Si Dante ay dulo lang. Ang ugat ay buhay pa sa institusyon, sa smuggling routes, sa likod ng mga donasyon na naglilinis ng reputasyon. Tumango ng dahan-dahan ang opisyal. Tinitigan niya si Dante na ngayon ay nakaposas na at ipinasok sa sasakyan sa kamuling tumingin ng seryoso kay Rina. Iimbestigahan namin siya sa lalong madaling panahon. Pero alam mong magiging mahirap ito. Mayroon siyang pinakamagaling na abogado, koneksyon sa politika, kahit ang banta ay pwedeng manggaling sa loob ng ating institusyon mismo. Kung makakalaya siya, ang buong operasyon ay malilibing. Tinitigan siya ni Rina. Nagtagpo ang kanilang mga mata, 2 taong nakakaalam kung gaano karupok ang katarungan kung hindi babantayan ng katapangan. Kung ganoon, wika ni Rina, huwag niyo muna siyang hayaang magsalita. Hayaan niyong maramdaman niya ang nararamdaman ng maliliit na tao na ikinulong ng walang dahilan, kinuhaan ng pera ng walang proseso, ipinahiya ng walang karapatang ipagtanggol ang sarili. Bigyan niyo siya ng oras sa isolation cell. Hayaan niyong gumapang ang takot papasok. Dahil sa takot lang matututong magsalita ang kriminal na tulad niya. Tipid na umiti ang opisyal. Hindi ka lang eksperto sa bakbakan. Naiintindihan mo rin ang sikolohiya ng kapangyarihan. Hindi ginantihan ni Rina ang ngiting iyon. Nagkibit balikat lang siya at mahinang sinabi, naiintindihan ko ang tao. Lalo na yung mga nagtatago sa likod ng pera at kapangyarihan. Palagi silang kumpiyansa hanggang sa biglang gumuho ang lahat. Ilang oras ang lumipas sa underground interrogation room ng headquarters ng pulisya. Ang malamlam na ilaw ay tumatama sa mukha ni Dante na ngayon ay maputla. Sa harap niya ay hindi lang mga investigador, kundi pati na rin ang video recording ng Peking checkpoint, mga dokumentong pinansyal na na-trace hanggang sa overseas accounts, at ang pinakanakawawasak, ang kumpletong pag-amin ni Fidel na ngayon ay nasa kulungan at ibinunyag ang buong sindikato. Sumpa sa sumpa, pangalan sa pangalan. Nang tanungin kung sino ang nag-utos ng Peking checkpoint, sino ang gumasto sa pagbabalak kayo ng mga pulis, sinubukan ni Dante na tumanggi. Ngunit nang ipakita ng screen ang recording niya sa isang liblib na villa kasama si Fidel, nabasag ang boses niya. Ako. Tumutulong lang ako. Negosyo yon, walang karahasan. Tinitigan siya ng investigador ng matalim. Negosyo. Gumawa ka ng rehimen ng takot sa kalsada. Nagpayaman ka sa pamamagitan ng pangingikil sa taong bayan. Ginamit mo ang mukha ng estado para protektahan ang krimen mo at sa tingin mo hindi iyon karahasan. Tahimik, tanging tunog ng segundo ng orasan sa dingding. Pagkatapos dahan-dahan, yumuko si Dante. Mabigat ang hininga, sa boses na paos halos pabulong ay umamin siya, ako. Ako ang nag-ayos ng lahat. Ako ang nagbabayad sa kanila, ako ang nagbubura ng mga report. Ako ang nag-utos sa kanila na takutin ang mga residente para walang mangahas na lumaban. Sa likod ng one-way mirror, nakatayo si Rina ng walang ekspresyon, pinapanood ang lahat. Walang sigaw ng tagumpay, walang labis na kasiyahan, tanging malalim na ginhawa. Hindi dahil bumagsak ang kaaway, kundi dahil ang katotohanan ay sa wakas nakatayo na sa tamang lugar. Kinabukasan, ang kasong ito ay sumabog sa media.
Ang headline ay nagpapakita ng mukha ni Dante at Fidel kasama ang mahabang kwento tungkol sa sindikato ng mga peking pulis na ilang buwan nang nanggugulo sa mga residente. Ang mga totoong pulis na dati ay pinaghihinalaan ngayon ay lumabas bilang panig na nag-alis sa mga manloloko. Ang tiwala ng publiko ay dahan-dahang bumabalik, talagang bumabalik. At sa gitna ng ingay na iyon, muling naglaho si Rina. Hindi dumalo sa press conference, hindi nagbigay ng interview, hindi humingi ng papuri. Nag-iwan lang siya ng isang nakasulat na mensahe para sa Chief of Police. Ang krimen ay laging naghahanap ng butas. Ang tungkulin natin ay hindi lang hulihin ang kriminal, kundi siguraduhin na ang uniforme ng batas ay hindi na kailanman gagamitin para mang-api. Para sa kanya ang pakikibaka ay hindi tungkol sa pagkilala, kundi tungkol sa pagtiyak na sa likod ng bawat anino ay laging mailiwanag na handang lumitaw. Pinangunahan ng mga taong mailakas ng loob na tumayo kahit mag-isa sa harap ng laban para sa katarungan. Ilang araw matapos ang pag-amin ni Dante na naging pangunahing balita sa bansa, ang lungsod na dati ay puno ng hinala sa mga otoridad ay nagsimulang makahinga muli. Ang mga checkpoint na dati ay nagdudulot ng kaba ngayon ay isinasagawa ng transparent. Nagpapakita ng gay ang mga opisyal. Ang procedure ay ginagawa ayon sa patakaran. Ang mga residente ay nagsisimula ng maglakas loob magtanong kapag may hindi tama. Ang tiwala sa institusyon ng kapulisan na sandaling nagkalamat ay dahan-dahang naaayos ng katatagan sa pagpapatupad ng batas at katapangan sa pagbubunyag ng katotohanan. Ngunit sa likod ng lahat ng pagbabagong iyon, may isang taong nananatiling hindi nakikita sa kamera, hindi umaangkin ng papuri, hindi humihingi ng parangal. Si Rina. Umaga noon at ang langit ay makulimlim pa dahil sa sisa ng ulan nang ang isang aide mula sa headquarters ng pulisya ay dumating sa kanyang simpleng apartment sa gilid ng lungsod. Dala niya ang opisyal na sulat na may letterhead ng institusyon na nilagdaan mismo ng Chief of Police. Maikli ang laman ngunit puno ng otoridad. Si Rina Andas ay ipinapatawag para sa espesyal na pulong kasama ang chief. Nang walang maraming salita, nagsuot si Rina ng maayos na puting polo, inayos ang buhok patalikod at umalis. Dumating siya sa tamang oras, naglakad sa pasilyo ng headquarters na ngayon ay puno ng aktibidad. Abala ang mga investigador sa pag-aayos ng mga dokumento. Puno ng reporter ang lobby, ang poster na pulis, kaagapay ng mamamayan ay nakapaskil sa pader. Lahat ng ito ay resulta ng laban na hindi niya kailanman plinano, ngunit hindi niya kailanman iniwasan. Sa opisina ng chief, nakasara ng mahigpit ang pinto. Ang chief, isang lalaking nasa edad 50 na may bituing kumikinang sa balikat, ay nakatayo para salubungin ang pagdating ni Rina. Hindi siya umupo, hindi agad nagsalita. Tinitigan lang niya si Rina ng matagal tila gustong siguraduhin na ang babaeng nakatayo sa harap niya ay talagang totoo. Hindi lang basta report, hindi lang pangalan sa lihim na dokumento. Maupo ka, Rina, sabi niya sa wakas sa boses na mabigat at seryoso. Matagal na naming hinihintay ang araw na ito. Hindi para magbigay ng parangal, kundi para kilalanin kung ano talaga ang nangyari at kung sino ka talaga. Naupo ng kalmado si Rina. Ang dalawang kamay ay nasa ibabaw ng tuhod, ang tingin ay diretsyo. Alam na niya ang patutunguhan ng usapang ito. Bumuntong hininga ang chief bago nagpatuloy. Ang kaso ni Dante at Fidel ay hindi simpleng paghuli ng kriminal. Ito ay matinding dagok sa organisadong sindikato na matagal ang sumisira sa tiwala ng publiko sa estado. At sa likod ng lahat ng iyon ay ikaw. Hindi lang dahil matapang ka, kundi dahil mas marami kang alam kaysa sa kahit sino tungkol sa galaw nila. Hindi ka ordinaryong mamamayan na nagkataong lumaban. Huminto siya sandali sa kabinuksan ang drawer ng mesa at inilabas ang isang makapal na brown folder na may tatak na E-Confidential at code na Spectra. Binuksan niya ito ng dahan-dahan, ipinapakita ang mga litrato ni Rina sa iba't ibang operasyon, sa iligal na daungan, black market, hanggang sa pagbabalatayo bilang empleyado ng opisina. Lahat ay dokumentado ng maayos, kumpleto sa petsa at lokasyon. Hindi ka lang basta ordinaryong ahente, wika ng chief. Sa pagkakataong ito ay halos pabulong na. Ikaw ay ahente ng Spectra, isang special intelligence unit sa ilalim ng direktang utos ng Camp Crane. Ang misyon mo ay pasukin ang mga nakatagong sindikato. Itinalaga ka sa lungsod na ito 6 na buwan na ang nakalilipas gamit ang dobleng pagkakakilanlan bilang sibilyan.
Ang trabaho mo ay kilalanin at buwagin ang mga iligal na operasyon na kinasasangkutan ng mga maimpluwensyang tao, at nalampasan mo ang lahat ng inaasahan. Hindi nagpakita ng gulat si Rina, tumango lang ng dahan-dahan. Alam ko ang peligro simula nang tanggapin ko ang tungkuling ito, sagot niya ng kalmado. Pero hindi ko ito ginawa para sa pagkilala. Ginawa ko ito dahil nakita ko mismo kung paano perahan, takutin, at wasakin ang dignidad ng maliliit na tao ng mga taong nagsusuot ng uniforme para sa sariling kapakanan. Hindi lang iyon krimen, iyon ay pagtataksil sa bayan. Tinitigan siya ng chief, sa pagkakataong ito ay may tapat na paggalang. At nagawa mong buwagin ito mula sa ibaba. Walang armadong suporta, walang escort. Ginamit mo ang talino, katapangan at puso. Hindi lahat ng ahente ay kayang gawin yan. Maraming marunong bumaril, pero ilan lang ang marunong bumasa ng tao gaya mo. Pagkatapos ay tumayo siya, kinuha ang isang maliit na kahon mula sa ibang drawer. Sa loob nito ay may isang gintong tsapa, hindi karaniwang tsapa ng pulis, kundi isang espesyal na simbolo. Bituin ang katapangan at integridad. Pinakamataas na parangal na bihirang ibigay at tanging para sa mga nagligtas ng dangal ng institusyon. Para sa'yo, Rina, sabi niya habang inaabot ang kahon. Ang parangal na ito ay hindi ipapubliko. Walang seremonya dahil pinili mong manatili sa anino. Pero gusto kong malaman mo na nakikita ka ng bansang ito at nagpapasalamat kami. Tinanggap ni Rina ang kahon ng walang labis na pagmamalaki. Yumuko siya sandali, respeto hindi sa posisyon, kundi sa prinsipyong kanyang itinataguyod. Handa pa rin po akong tumalima sa tungkulin, mahina niyang sabi. Hanggat may umaabuso sa kapangyarihan, hanggat may nagtatago sa likod ng batas para labagin ito, naroon ako. Tipid na umiti ang chief. Kung gayon, welcome back, Agent Spectra. Hindi pa tapos ang misyon mo. Ang totoong mundo ay hindi tumitigil sa paglikha ng kaaway. Pero ngayon alam naming mayroon kaming isang tao na kayang labanan sila, hindi gamit ang baril, kundi gamit ang katotohanan. Matapos ang saradong pulong na iyon, hindi bumalik si Rina sa kanyang apartment. Hindi niya isinuot ang tsapa na kakatanggap lang niya, ni hindi binuksan ang kahon sa harap ni Numan. Para sa kanya ang parangal ay hindi katapusan ng paglalakbay, kundi paalala na ang kanyang responsibilidad ay lalong bumibigat. Ang mundong kinakaharap ni Rina ay hindi na itim at puti, hindi na lang tungkol sa kriminal at pulis, kundi isang labirint ng kapangyarihan na magkakaugnay, kung saan ang pera, impluwensya, at takot ang nagiging salapi na pinakamapanganib. At ngayon, matapos na matagumpay na mapabagsak ang isang malaking sindikato, batid niya na simula pa lang ito. Ilang araw ang lumipas, mula sa likod ng computer screen, sa liblib na intelligence room, kwartong maa-access lang gamit ang fingerprint at patong-patong na encryption code. Sinimulan ni Rina na tuntunin ang mga bakas na naiwan mula sa operasyon ni Dante, mga dokumentong pinansyal, daloy ng pondo sa ibang bansa, recording ng pagpapadala ng mga iligal na gamit, hanggang sa mga piraso ng naka-encrypt na usapan na naharang bago ang pag-aresto. Ang lahat ng datos ay tumuturo sa isang konklusyon na gumagambala sa kanyang isipan. Hindi si Dante ang huling manlalaro. Siya ay maliit na bahagi lang ng istruktura na mas malaki pa. Network na tumatawid sa mga rehiyon na nag-ugnay sa smuggling, korupsyon sa institusyon hanggang sa pagpupondo ng mga iligal na armadong grupo. Sa screen, isang pangalan ang patuloy na lumalabas ng paulit-ulit, nakatago sa likod ng mga shell company, offshore transaction at mga lihim na pulong sa ibang bansa. Orion Group, isang fictitious entity na hinihinalang pangunahing sentro ng black market sa pagitan ng mga isla at may koneksyon pa hanggang sa ibang bansa. At ang pinaka-nakababahala, may matibay na indikasyon na ang grupong ito ay nagtanim na ng mga ahente sa loob ng ilang ahensya ng gobyerno kabilang ang mga institusyong tagapagpatupad ng batas. Tinitigan ni Rina ang screen sa katahimikan. Ang ilaw sa kwarto ay malamlam, tanging ang liwanag ng monitor ang tumatanglaw sa mukha niyang pagod ngunit hindi sumusuko. Pinatugtog niya ang huling voice recording mula sa cellphone ni Dante bago ito sinira. Ang usapan ay maikli, putol-putol, pero malinaw ang laman. Kapag nalaman ng Orion na nahuli tayo, buburahin nila ang lahat ng bakas, kasama ang mga taong maraming alam. Ang pangungusap na iyon ay umalingaw sa kanyang utak. Hindi ito walang laman na banta, kundi babala mula sa loob ng sistema na marupok.
At alam ni Rina na ngayon ay pasok na siya sa listahan ng mga taong maraming alam. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng kwarto. Isang senior intelligence officer ang pumasok bitbit ang makapal na folder. Na-verify na namin ang 3 sa 5 offshore account ni Dante, mababa niyang sabi. Ang pondo ay dumadaloy sa isang logistics company, pero pati na rin sa 2 social organization na matagal nang itinuturing na malinis. May indikasyon ng malakihang money laundering. At natagpuan namin ang pangalan mo sa isa sa mga internal document nila. Hindi nagulat si Rina. Tumango lang siya. Ang mga mata niya ay nanatiling nakapako sa screen. Binabantayan nila ako, mahina niyang sabi. Hindi para gumanti, kundi para siguraduhin na hindi na ako hahakbang pa. Tinitigan siya ng opisyal ng seryoso. Kung ganoon kailangan mong maglaho. Kahit pansamantala lang. Hindi nagbibiro ang Orion. Minsan na silang nagwala ng 2 ahente sa Mindanao. Walang bangkay, walang bakas. Dahan-dahang isinara ni Rina ang laptop. Tumayo siya at tumingin sa madilim na bintana na sumasalamin sa sarili niyang anino. Isang babaeng mukhang karaniwan, ngunit may dalang bigat na higit pa sa ranggo at uniforme. Hindi ako maglalaho, mahina ngunit matigas niyang sabi. Magbabalak kayo ako, manunuot ako. Dahil ang tanging paraan para wasakin ang anino ay ang maging anino na mas malalim. Kinuha niya ang maliit na bag sa drawer, ipinasok ang secret communication device, peking passport, at isang maliit na litrato. Hindi litrato ng pamilya, hindi kasintahan, kundi litrato ng mga bata sa gilid ng kalsada na nooy nakasaksi sa peking checkpoint. Mga mukhang puno ng takot. Iyon ang paalala. Hindi para sa katanyagan, hindi para sa ambisyon, kundi para sa kanila na walang boses. Nang patayin ang ilaw sa kwarto, umalis si Rina, hindi bilang bayani na pinarangalan, hindi bilang ahente na kilala, kundi bilang hangin na hindi nakikita. Gumagalaw ng tahimik dala ang misyon na mas malaki pa kaysa sa kanyang sarili. Dahil ang katarungan ay hindi laging dumarating na may hiyawan at palakpakan. Minsan dumarating ito sa katahimikan, sa anino, sa hakbang na hindi naririnig. Pinasa ng mga taong handa, hindi kailanman nakilala, basta't ang katotohanan ay manatiling buhay. Ang bawat salitang binigkas niya ay parang martilyong humampas sa puso. Hindi binugbog si Mina dahil wala siyang lisensya. Pinagdaop niya ang kanyang mga daliri sa harap ng dibdib. Binugbog siya dahil kamukha niya ang isang taong minsan nang nagtaksil sa shadow, ngunit ilang taon na ang nakalilipas. Ang sarili niyang kapatid. Ang mga salitang iyon ay humiwa sa kamalayan ni Adira. Nanigas ang kanyang katawan. Lahat ng banta, lahat ng kakaibang galaw, lahat ng teror na ipinadala sa pamilya niya, lahat ay biglang nagkaroon ng bagong kahulugan. Hindi nagkataon lang. Hindi dahil nasa maling lugar si Mina, hindi dahil brutal si Dante. Ito ay paghihiganti. Paghihiganti sa nakaraan ni Adira na akala niya ay nakabaon na. Humakbang si Commander Santos palapit ng kaunti. Ang boses niya ay humina tila bumubulong ng madilim na sikreto na hindi dapat marinig ni Numan. Hindi namin hinahabol si Mina, ikaw ang hinahabol namin. Maling target lang si Dante. Tila sumikip ang kwarto. Mabigat ang hininga ni Adira, hindi dahil sa takot, kundi dahil napagtanto niya na ang labang ito ay higit na mas malaki kaysa sa kanya. Ang buong buhay niya, bawat misyon, bawat desisyon, bawat maliit na bakas ay nagamit pala ng organisasyon na hindi kailanman nawala sa anino ng kapangyarihan. Hinawakan ni Adira ang sandalan ng kanyang upuan. Ang ekspresyon niya ay nagbago mula sa gulat patungo sa pagiging malamig. Alam niya ang isang bagay, ang kaaway niya ay hindi si Dante. Ang kaaway niya ay ang shadow, unit na lihim na tumutugis sa kanya. Ngumiti ng tipid si Commander Santos bago umalis at sa ngiting iyon, napagtanto ni Adira ang isang bagay na mas nakakatakot. Ang tunggaliang ito ay kasisimula pa lamang.